Update sa mga irigasyon at irrigation infrastructure, ating pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, naimbag nga aldaw? Naimbag nga aldaw, ma'am. Engineer, maraming projects ngayon sa inyo dyan sa NIA. Hingi po kami ng update sa mga latest projects ng pamahalaan sa kasalukuyan. At nasa timeline po ba ang mga proyektong ito? Saang mga lugar po ngayon ongoing ang mga construction ng mga dam? Well, masaya po kung ibabalita, ma'am, na marami na po tayong nakalinya for inauguration. Sa Ilocos, nandiyan ho yung Solbec Dam sa Pasukin, At may mga projects din kami na ito-turn over na sa Cagayan Valley. Yung isang malaki pa po natin ay nandiyan ho sa Quezon, Kipot Dam, yung sa may Bohol, meron din, And of course, yung Halaor Dam natin sa may Iloilo. At sa Mindanao naman, marami rin po, pero ang malaki po dyan yung sa may North Cotabato. So all around the Philippines naman po, marami tayong nakaredy na for inauguration at marami na po kaming for groundbreaking. At patuloy naman po tayong minamadali po ng ating Pangulo itong mga projects na ito. Kaya po kami ay binibilisan din po natin yung implementation po natin. Engineer, sa matinding init ng panahon na dulot ng El Nino, sa kasalukuyan, ano po yung mga apektadong irrigation system at ano po yung ginagawang hakbang ng pamahalaan para dito? Well, sir, halos lahat naman po ng ating irrigation system ay may epekto po ng El Nino. Pero dahil po dito sa ating alternate wetting and drying technology na tinatawag, nabawasan po namin yung mga affected po na areas. Kasi kung ginawa mo po itong AWD, nakakatipid ka ng 20 to 30% ng patubig. At tumataas pa po ang yield ng ating mga farmers. So, yun po. At of course, napaghandaan po ng husto ng NIA ito. Kaya sa kabuuan ng aming irrigated facility ay nasa 1% lang ang naapektuhan. Okay, so yung mga nakikita po namin sa balita na tuyong-tuyo yung mga lupa, yan sa Bulalakaw, di ba yung mga farmers po natin na nagrereklamo, sabi nga nung iba tumigil na lang sila kaysa sa magtanim, sinasabi nyo ay kaunti lamang po ito kumpara sa kabuuan. Yes, ma'am. Kaya nga po ang nakita naman po natin sa tala ng PSA, although kumonti ang ating nataniman ng palay, ay dumami naman yung ating production. So again, ito ay sang-ayon sa sinasabi namin na pag nag-AWD tayo, ay talaga pong tumataas ang yield ng ating mga farmers. Yung pinuntahan natin sa Nueva Ecija, affected din sila ng El Nino. Ang pinakamaliit na naani nila doon is 10 tons per hectare. Meron pa umabot na 19 tons per hectare. So nasa tamang pangangalaga po yan. Kaya nga ang challenge ko po nung nakausap po yung ating mga ibang mga journalists, ibalita naman ninyo kako yung 99% na napatubigan namin. Ano po ba yung explain nyo nga sa amin itong AWD? Ito po, ang kasanayan po kasi ng ating mga farmers ay lagi pong nakalubog yung palayan nila ng tubig. Pero ito pong AWD, naglagay po kami ng observation well na mga 30 centimeters po ang lalim. Tapos pagka inaalis po namin yung tubig, inililipat po namin sa ibang area. Pagka nakita namin na konti na lang yung tubig, nandun na sa 30%, nandun na sa mga konti na lang yung tubig doon sa observation well namin, binabalik namin yung tubig. Ang halaman po kasi parang tao yan Pag nagutom, maghanap ng pagkain. So yung root system ng halaman, pag binaba mo, habulin niya yung tubig. Kaya mas maganda ho yung root system ng palay natin na AWD, kaya mas malaki rin po yung kanyang yield. Engineer, bukod naman po doon sa pamamahagi ng mga solar power pumps, maaari niyo po bang ipaliwanag ito namang solar power irrigation? Ano po ba ito at gaano po ba kalaking tulong ito sa mga magsasaka? Ito po ay yung solar power irrigation with drip irrigation and fertigation po ito. Ito po yung mga projects po natin doon sa mga ito pong mga communities po natin na hindi sakop ng ating National Irrigation Master Plan, mga upland communities. Kasi ito pong 3% na NIMP namin ay sa makakapatagan lamang po ito So ito po ngayong ating solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation para po sa mga upland communities po ito. Sabi ko nga, hindi naman ang sakop ng NIA ay hindi lang naman po para sa national rice irrigation, kundi pati dapat high value crops. So ito po yung tulong natin sa ating mga kapatid na nasa mga upland communities po. Okay.
Handa na po ba tayo dito sa pag-mobilize ng proyekto ninyong ito? At saan at kailan po ba ang magiging first batch ng installation ng mga solar power irrigation? Mabilis lang po kasing install, ma'am. Yung iba nga, inaabot lang ng 1-2 buwan. Ano po. So meron na po kaming mga natapos sa mga projects na ito. At inaasahan ho natin na majority po ng projects ng NIA ay matapos po namin ng mga third quarter of this year. Mabilis lamang po ang implementation nito. So pinakamatagal sa isang project na sa 3 buwan lamang po eh. So ito rin ang maganda. Napanood ko nga yung interview ng isang expert last week yata sa sa mga Israeli, ano po. Dito po sila sanay eh. Sinasabi nung na-interview nila na itong project daw natin sa NIA ngayon ay malaking tulong sa ating mga magsasaka. At ang ROI, sabi nga niya sa gobyerno natin, nasa 3 to 4 years lamang. So, bukod doon sa mabilisan ng installation, mapapakinabangan kaagad ng ating mga magsasaka, mabilis pa po ang ROI na to sa ating gobyerno. Engineer, hingi na lang din kami na update doon sa gagawing hakbang ng ahensya o ng gobyerno. Doon, dahil may mga balita na or mga naibalita nung nakaraang mga araw na bumaba yung level ng ibang dam dito sa Luzon. And para rin sa kaalaman ng ating mga viewer, ano po ba yung epekto nito sa irigasyon at yun nga po, yung hakbang na gagawin tungkol? Well, ganito po kasi yan, ang mga reservoir type dams po natin ay kapag panahon po ng tagtuyot, itong dry season, ginagamit po natin yung tubig niya eh. So natural lamang po na mababawasan. Yung iba malapit na nga maubos, po. Pero ang sistema po nito, pagdating ng tag-ulan, magkakarga ulit siya eh. So natural system lamang po ito. And para po naman maibsan ang pressure sa ating mga dams, naiisip po namin na nakita namin yung ibang system namin, gagaya dito po sa Central Luzon, yung ating Pantabangan Dam, babaguhin po namin yung calendar cropping natin dyan. Instead of December, gagawin namin October. Para October, November, February, na po tayo. And by December, makikita natin kung may kakulangan na yung dam natin para sa susunod na cropping season namin, which is March to July. Doon na po tayo dapat mag-cloud seeding. Kasi during that time, tag-ulan po sa Cagayan sa Isabela. So, maulap po yung area ng Pantabangan Dam. So, doon ka dapat mag-cloud seeding. So, yun po ang aming gagawin. At, marami pa po kaming ibang mga projects ngayon. Tinatap po natin yung ibang mga source ng tubig para po mabigyan ng additional na patubig po yung mga existing nating irrigational facilities. At saka yung iba niyo pong mga dam, I understand, I convert into a multi-purpose dam. Well, ma'am, yung mga high dams na tinatawag, ito po yung mga multi-purpose dams. Pero yung water rights ng NIA ngayon, ang na-convert po na multi-purpose. Kasi pwede na po kami, sa NIA ngayon, dati for irrigation lang. Ngayon, meron ng domestic water. Pwede na hong para sa tourism, para sa livestock, sa aquaculture. Kaya napakaganda po ang napagkakataon po ito. At ibig sabihin po na to, yung aming irrigation facilities, ultimo na po yung ating mga irrigation canals ay nag-o-offer na po ng investment. Pwede mag-invest dito. At makakatulong po ito sa pag-solve ng ating electricity problem, sa ating food security. So, at of course, itong pangangailangan natin ng domestic water. Speaking of yung mga dam, when he mentioned tourism, Asik Dale, in fact, pinuntahan ng anak ko last week yung bagong dam dyan sa Ilocos na napakaganda at marami pong mga turista. So pwede rin po ito for tourism purposes. Tama po yan. Actually po ito ay project noong governor pa ang ating presidente, si Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kaya nga po kapag nagsasalita yung ating presidente, sabi niya, lagi niyang sinasabi na, i-repurpose natin yung dapat sabi niya pagka-flood control, pwede na rin dapat na yung water management dapat. Kasi sa amin po sa Ilocos, yung mga sabo dams po natin doon ay nagagamit natin for irrigation. So kaya, alam na alam ng ating Pangulo yung kanyang sinasabi. At of course, sana nga sa buong Pilipinas, magaya natin yung ginawang project sa Ilocos para yung mga sabo dams doon ay mapakinabangan sa ating irigasyon. At the same time, meron pang for tourism purposes.
Ayan. So, pagdating naman po dito sa design and build procurement guidelines para sa mga irrigation ng mga infrastructure, ano po ang proseso nito? Nung tayo po kasi ay pumasok sa NIA, nakita natin na maraming nade-delay na project ang NIA. Ito po kasi, pagka nag-concept ka ng isang project, so yung feasibility study na tinatawag, and then meron ka pang detailed engineering design. Tapos kung ang NIA ang gumawa ng design, pagka naibid namin, marami pa ring delay kasi sasabihin ng contractor, teka muna, mali yung design ninyo, baguhin natin. Tumatagal yung project. Pero ngayon po, dito sa design and build, paggawa namin ng feasibility study, alam na namin yung parameters ng project. Alam namin gaano kataas yung dam, ilan yung tubig na dapat natin ma-stock doon. So ipapa-design and build namin siya. Ibig sabihin po, yung contractor na ang magde-design ng project. Napapabilis po ito doon sa pag-conceptualize ng project hanggang implementation, around 3 years po ang matitipid natin. At tipid pa rin po tayo pagdating ng implementation. So, at dito siyempre sa NIA ngayon, medyo kapos kami sa tao dyan eh. Magagamit natin ngayon yung talino, yung galing ng private sector sa design. At mapapabilis ang implementasyon ng ating mga projects. Engineer, siguro mensahe na lang po sa ating mga kababayan kasi syempre, di ba, may iba yung dating sa ibang mga, especially mga nasa probinsya pagka sinabi magtatayo ng dam. And marami rin kumukontra. Para lang maipaliwanag natin na bakit natin kailangan yung pagtatayo ng mga dam. Alam niyo po, huwag na tayong lalayo. Titignan po natin yung 2 dams na malalaki na itinayo pa ng ating former President Ferdinand Marcos Sr. Itong Magat Dam at itong Pantabangan Dam. Nakita naman po natin ang epekto nun. Ano po? Makukontrol natin ang tubig. Makita natin ang effect nun sa flood control, ang epekto nun sa hanap buhay ng ating mga mamamayan. Alam niyo po ba, sa 2 area na yan, bihira po ang mahihirap na magsasaka. Dahil tumataas po yung kanilang productivity. Yun po ang problema natin sa buong bansa eh. Ang problema ng agriculture ng Pilipinas ay yung tinatawag na low productivity. Kung gusto po natin itaas ang productivity ng ating mga magsasaka, kasi alam niyo po, nandito yung 60%, sabi ng PSA, nandito daw yung 60% ang mahihirap eh. Gusto natin tulungan yung nakakarami ng ating mga kababayan, magtayo po tayo ng mas marami pang irigasyon. Ilan ba, kita nyo naman sa Pantabangan, ilan po, yung Yupris area, bihira po ang mahihirap na magsasaka dyan. So sana, ito po ang gusto ng ating Pangulo sa buong Pilipinas, makagawa pa po tayo ng mas marami pong mga irrigation facilities na talaga namang ito makakatulong sa ating food security, sa ating ekonomiya, at lalong-lalo na po sa ating mga mahirap na magsasaka. Ayan. So, alam na alam yan ni Engineer kasi magsasaka rin siya eh. Oo. Expertise niya talaga ito. So, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa amin, sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration.